Magandang buhay Pilipinas, ito po ang Botardo Channel nag-uulat. Kapag iniisip natin ang mga bayani ng Pilipinas, isang pangalan ang madalas na unang pumapasok sa isip. Ang pangalang iyon ay Jose Rizal. Nakikita natin ang kanyang mukha sa ating piso. Nakikita natin ang kanyang mga bantayog na nakatayo sa mga plaza sa buong bansa. Hindi lang siya basta mukha sa pera. Siya ay isang doktor, manunulat, artista, siyentista at palaisip. Ang kanyang mga sandata ay ang kanyang panulat, ang kanyang talino, at ang kanyang matatag na tapang. Ang kwento ni Jose Rizal ay nagsisimula sa isang bahay na bato, sa bayan ng Calamba, Laguna. Ipinanganak siya noong Hunyo 19, 1861. Siya ang ikapito sa 11 anak nina Francisco Mercado at Teodora Alonso. Ang kanyang pamilya ay may kaya. Mula sa kanyang ina, na siyang una niyang guro, natutunan niya ang pagbasa, ang kanyang mga panalangin, at ang kahalagahan ng kaalaman. Nakita niya ang gamo-gamo bilang isang martir sa pagpili ng liwanag kaysa sa mahabang buhay sa dilim. Ang formal na edukasyon ni Rizal ay nagsimula sa kalapit na bayan ng Biñan. Ipinadala siya upang mag-aral sa ilalim ni Maestro Justiniano Aquino Cruz. Sa Ateneo, tunay na namulaklak ang talino ni Rizal. Siya ay palaging nangunguna sa kanyang klase. Sumulat siya ng magagandang tula, tulad ng Mi Primera Inspirasyon na inialay sa kanyang ina. Ang kanyang panahon sa Universidad ng Santo Tomas ay hindi kasing saya ng kanyang mga taon sa Ateneo. Noong Mayo 1882, gamit ang pangalang Jose Mercado, sumakay siya sa isang barko patungong Espanya. Ang buhay sa Europa ay isang pagbubukas ng isip para kay Rizal. Naglakbay siya sa Paris at Germany. Sa Germany, nagpakadalubhasa siya sa ophthalmolohiya, natututo mula sa pinakamahusay na doktor sa mata ng kanyang panahon. Magkasama, binuo nila ang kilusang propaganda. Hindi sila humingi ng kalayaan sa simula. Ang pinakamalaking sandata na ginamit ni Rizal sa kanyang pakikipaglaban para sa reforma ay ang kanyang dalawang nobela. Ang una ay Noli Me Tangere, na nangangahulugang, "Huwag mo akong salingin" sa Latin. Sa tulong ng kanyang kaibigan, si Maximo Viola, ang aklat ay sa wakas ay nailathala noong Marso 1887. 4 na taon pagkaraan, inilathala ni Rizal ang kanyang ikalawang nobela, ang El Filibusterismo. Ginamit niya ang terminong Pilipino upang tukuyin ang lahat ng katutubong naninirahan sa mga isla na nagbibigay sa kanila ng isang kolektibong pagkakakilanlan. Ang mga karakter, sina Ibarra, Maria Clara, Elias, Sisa, ay naging mga pangalan sa bawat bahay. Kabilang sa mga labis na inspirasyon ni Rizal ay isang bodega mula Tondo na nagngangalang Andres Bonifacio. Ang binhi ng revolusyon na itinanim ni Rizal sa kanyang mga sinulat ay nagsisimula ng lumago. Sa kabila ng panganib, nagpasya si Rizal na bumalik sa Pilipinas noong 1872. Itinatag ni Rizal ang isang bagong samahang sibiko. Tinawag niya itong La Liga Filipina o ang Liga ng Pilipinas. 3 araw lamang matapos ang pagtatag ng Liga, noong Hulyo 6, inaresto si Rizal. Ginawa niya ang kanyang lugar ng pagpapatapon na isang huwarang komunidad. Doon, hinarap niya ang isang huwad na paglilitis. Ang paglilitis ay isang huwad mula sa simula. Sa bisperas ng kanyang pagbitay, isinulat niya ang kanyang huling obra maestra, isang mahabang tula na kalunay pinamagatang Miltimo a Dios. Si Rizal, nakasuot ng itim na suit, ay nagsimula sa kanyang mahabang paglalakad mula Fort Santiago patungong Bagumbayan. Habang umalingaw-ngaw ang mga putok, gumawa siya ng huling pagsisikap na ibaling ang kanyang katawan, kaya siya ay bumagsak na nakaharap sa sumisikat na araw. Ang pagpatay kay Jose Rizal ay hindi nagtapos sa revolusyon. Ang kanyang kamatayan ang naging mitsa na nagpasiklab sa buong bansa. Tinuruan niya tayo ng halaga ng edukasyon. Naniniwala siya na ang kaalaman ay kapangyarihan. Tinuturuan niya tayo na ang tunay na pagiging makabayan ay nangangahulugang pagiging aktibo at responsibleng mamamayan. Si Jose Rizal ay hindi lamang isang bayani mula sa nakaraan. Siya ay isang gabay na bituin para sa ating kasalukuyan at ating kinabukasan, ang kaluluwa ng bansang Pilipino. Please share at like po at mag-subscribe para po sa susunod na upload content. Ito po, ang Botardo Channel. God bless everyone. Mabuhay Pilipinas. Salamat po. Ingat-ingat. See you next video.